po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ikaw ang Pasko. Yeah. Hi, good morning guys. Good morning Metro Manila. Magandang gabi Los Angeles. Ito ang iRadio. Araw po ng Thursday. Yeah. Friday na din sa kanila. Friday. Happy weekend sa inyo. December 11, 14 days na lang. Ilan days na lang? Christmas. 14. 14. Yeah. 14. 14. Edad ni... Edad ko dati. hindi. O na, siyempre dumaan ako sa 14. Hindi, lumagpas ka na. Pastora, may... wag, bawal. At syempre tonight, makakasama po natin si Pastor Michael Jaswell. Oh, akala ko si Pastor Tito. Hindi.
Wala, hindi. Mali na naman na sinod na naman yan. In-update nyo. Kasi wala tayo bukas. Wala tayo bukas, guys. Tandaan nyo. At funeral service kasi ng kanilang Kapatid at yung bayaw ko. nagsabay. Ayan, saka darating din yung Magkasunod isang pala. sister ko. So, may bisita kami bukas. Busy kami. Magsusundo. Magsusundo. Diretso. Tapos, Pag from airport. diretso na tayo sa ano, no? From Dapat airport. nakabis na tayo noon. Diretso na. Okay, anyway. God is good. Still, He's good. Ayun, galing po ako sa doctor kanina. At may nag-EKG na naman ako. So, may abnormality talaga ang aking puso. Ayan, so, i-refer ako sa cardiologist. Yan. Please pray for me na sana'y wala ito. Wala lang. Diba? Wala lang. Wala lang to. Puso lang yan. Puso lang to. Kasalanan ni Rejoice tsaka ni Rachel Bonete yan. Papasakit ang ulo talaga naman. Ang dalawang yan. Ako, kakagigil. Sasaktan ko na yung dalawang yan eh. Uy, parang narinig ko na yan. Oo nga. Luma na yan pero Oo, ang kati ng mata ko. may alikabok na. Ayan. Yeah. Ay, nako. Kumusta yung mga nag-almusal dyan? At sana ay wala rin almusal. Siyempre, pag may breakfast blessing, yung iba wala nang almusal. Tulad namin, ano na kami, altanghap. Wala, hindi ka. Brunch lang Tanghalian kami. ba natin yun? Parang wala lang. Ano dito sa... Uminom lang ako ng maraming tubig para mabusog. Tubig lang, yun lang ininom ko para mabusog. Ang sabi ng isa, La, sabi niya. La, nenemen? Ayan. Ay, mga tinatawag na sakit sa ulo. Yan. Mga parang migraine. Yan. Ganyan. Yan, dalawang yan. Bibili sana ako ng sapatos kanina. Kaya lang, sabi ko, yamo siya. Galit ako sa kanya. Bakit? Ano? Wala. O ano? Basta, ayoko sabihin. Bahala siya. Oh, yeah? Pwede na! Hindi naman nakipag-usap eh. Ganon? Oo. Sa'yo, ganun na lang naman talaga eh. Buhay talaga. Sige, bumati na tayo. Makakaulog pa naman sabi ko sa inyo. Feliz Navidad. Kaganito si Popsi eh. Nasakit ang ulo. Feliz Navidad. Pero año de felicidad. Sumasakit ang ulo dahil sa dalawang. Kita mo, wala naman dahilan, nagagalit. Baliw lang. Ano daw? Balian to. Baliw lang? Di ah. Felicidad. Okay guys, good morning again. It's Thursday and Friday naman sa inyo. Happy weekend sa inyo dyan lahat. Again guys, reminder, no, wala tayo bukas. Huwag kayong maghanap ng wala. Kaya bisibisihan po kami bukas dahil alam na this. Alam talaga. Yung mga hindi pa nagpapadala ng inyong mga Christmas caroling at saka pictures. Okay lang yun. Yeah. Okay lang, huwag nyo na padala. Bahala kayo. Okay lang, no problem. Walang entry, walang premyo. Mamimili lang naman tayo. Mapriso Okay, ka! hello kay Elaine Gonzalez. Lexi, pasilip-silip lang dyan. Magkakasakit. Pati si Nathan, okay? Bawal magkasakit ha. Huwag kayo magkakasakit. Naku, ingatan niyo ang mga sarili niyo po. Ako'y talagang lahat na. Bahala na si Lord. Ayan. Kung ano ang mangyayari sa atin. But, tulungan natin ang ating mga sarili na hindi tayo magkasakit. Yes. Okay po. Ayan. Sana'y makauwi pa dyan. Ayan. Elaine Gonzalez. Rejoice, Ophelia. Ate Mel Cruz. Rachel Joy Benitez. Maridet Gamos. Lala Carmina.
Claire Angela Gonzalez, Robin Yarnes, Pastora Ellen Gonzalez, Hello po. Pastora Marivic Lejano Cruz, Ayan, ang ating beauty iRadio. Grace Kabigsing, Moa Cristobal, Pastora Floshe Cordero. Okay, Pastora Mary Jane Saboy Only. Ayan, Merry Christmas sa ating mga pastor. Wow, ayan. Ayan. And hello din kay Mary Juliet Rodelas. Ayong hello. Ayan. Yes. Dapit na Pasko. Nakaka-nervyos na. Papagupit na kaya? Parang nahirapan na ako. Ay, kukulayan ko na lang hair. Gastusan na naman. Oo. Bigay na naman ng mga pamasko. Mhm. Walang Christmas bonus. Wale. Bakit? Kasi ito, ang Christmas bonus nyo. Si Nathan daw ay masama ang tawag doon, pakiramdam. Bakit? Yan, kaya Nangyari? nasa bahay lang ngayon si Elaine, kaya magpahinga kayong lahat. Please, let's not get sick. Ayan. Yan. Ano yan? Papagalingin niya ni Lord. In Jesus' name, gagaling siya. Again guys, bawal po ang magkasakit ha. Ay nako. Kayo po ay pinagbabawalan na hindi pwedeng magkasakit. Ganon. Yeah. Okay, hello din kay Pastor Sammy Santos. Abo! Umuulan na naman sa kanila doon. Sarap. Sana umulan din dito. Nakakamiss ang ulan ba? January ulan yan. January, February, malamig din dito. Yes. Pasko na. Ay nako. Okay, bati natin ating mga church na sumusubaybay dito sa iRadio. Morong First Church of the Nazarene, Christ the Living Stone Fellowship, World Carissa Church of the Nazarene. Okay, Sambahang Kristiyano sa Parada, Holy Light Church of the Nazarene, Aranda Church of the Nazarene, Community Faith Assembly of God, Jesus is Lord, Lamb Church, Covina Church of Nazarene, Cross Culture, West Covina, Bethel Church, Rani, Jesus the Ultimate Savior City Mission, Love of Christ, Christian Family Church, Life Transformation Fellowship Church, JCTLM, Halang Naguba Church of Nazarene, Jesus Christ the True Light Ministries, Philippine Pentecostal Holiness Church in Batasan, Jesus Hope of the World, Amazing Hope Christian Church International, Amazing Hope Christian Church International in Cebu, Light of the World Church of Nazarene, Face to Face, and Jesus Reigns Global Ministry. Ayan. Okay. Uy, wala. And hello din kay sino ba? Jocelyn Spena. Hello Jocelyn Spena. Good morning. Good morning sa inyo dyan. At kay Nanay Selly. Okay. Tararat, tararat. Boom, boom, boom. Tararat, tararat. Boom, boom, boom. Boom, tarat, tarat. Tararat, tararat. Boom, boom, boom. Boom, tarat, tarat. Boom, tarat, tarat. Bilis ng panahon ay nako. I know, Friday na naman bukas. Sa kanila ay Friday. Friday na sa kanila. Ang bilis, pinabibilis talaga ni Lord ang panahon. Ayan. So, si Pastor Michael Jezreel Narvades, di ba? Right? Yan, mamaya. Yung ating pastor na Isang bagets. may punto. Ayan, May punto ba? may punto. Puntong Tagalog. Bulacan. Bulacan. Taga Bulacan. Merry Christmas. Merry Christmas. Ay, nako. Mhm.
Okay, tayo na. Paalam na tayo. Okay. Ang haba pa, oh. Ayan. 10 minuto pa. Pwede naman tayo mag-umpisa kaagad. Ha? Diba? Tawagan na natin mamaya. Gusto mo ngayon. Huwag na. Tapos ngayon. Tawagin na Hindi pa natin ready. Pastor Jesper. Hindi pa siya ready. Nasa makeup room pa yan. Okay, Merry Christmas din sa iyo, si John Burt sa Asi, Colorado II. From Bulinaw, Pangasinan. Bulinaw. Ano, sir? Masantos si Agiw at si kayo. Dimad, Bulinaw, Pangasinan. O, diba? pangalan? Sabi ko yun. Si John Burt. John Bird. John Burt, Asi, Colorado II. Yung From Bulinaw, kasamahan Pangasinan. niya si Tan Tan. Ayan. Mga ano yan eh, mga dating... Merry Christmas sa inyo dyan. Mga dating ano yan, Saudi boys. Oh, Remember? oo nga pala. Ayan. Ang ating mga OFW. Mm-mm. Ayan. Yung mga bagong bayani Okay. ng ating bayan. Okay, hello rin kay Sister Amy dito. Sino yon? Ang dami niya magagandang pictures. I-post na yon. Sino Ayan. yan? Buti naman pinalitan mo, sumasakit na ulo ko. Sa January 14, mag-undergo po ako ng ultrasound sa right breast ko po. Bakirot po kaya may schedule January 14 ultrasound mammogram po. Yes, Sino si magpapa-ultrasound? Mami, ay si Pastora. Yan. Pastora. Kailangan talaga natin at I think yearly mammogram. Kailangan po yan. Okay. Sige, Pastora, pag-pray namin, magiging negative lahat yan. Hindi, Pastora Mary Jane. Okay, siya nga. Pastora Mary Jane Sabwe only. Oo. Okay, ano yan, Jandehan. Si Nanay Rosario Lising. Ayun. Masayang umaga din sa inyo po. Yan, negative yan, Pastora Mary Jane. Ano man yan hinahanap dyan Masakit wala. lang magpamammogram. Napakasakit. In Jesus' name, wala yan. Ayan. Mammogram. Ay, na agad tabi sa gabos ng mga Bicolana. Oo, yung i-check ka, kailangan nun pag nag-reach ka ng ang babae, nag-reach ng 50 years old, kailangan nagpapamammogram yan. Ganun. Kung ngayon, kung, I don't know, kasi medyo expensive yan, i-check niyo po lagi. Kung meron kayo ditong something na bukol-bukol, yung may mararamdaman nyo naman yan. Yan. Yeah, then, immediately, magpatingin na po. Yan ang sakit ng mga kababaihan. Mhm. Sa kalalakihan naman ay yung Sa prostate. prostate. At Yeah. the age of 45, kailangan magpa-check na yan. Andiyan naman na si Pastor Michael Jezreel. Yan. Tsaka yung colonoscopy. Yan. Colonoscopy. Pareho sa babae at lalaki at the age of 50. 50 ba? 50. Colonoscopy na yan. 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 Sisilipin yung bituka niya kung merong polyps. Ako doon ako na colonoscopy noong 2017. So, 10 years. So, sa 2027. Ayan. Meron na ako uling colonoscopy. Ay, nako. Pastora Okay Mary lang. Jane, wala yan. Awa nun. Yes, you will be fine. Ako meron akong discernment eh. Meron akong gift na gano'n na alam ko ka, ang isang tao ay ewan ko sa akin hindi gumagana. Yung nade-discern ko isang tao na okay yan. Yan. Pagka medyo alanganin, nagwo-worry ako. Pero in the case of Pastora Mary Jane, wala yan. Oo, Yeah. naman. Yan. May mga taong gifted na gano'n. Ako, ilang beses ko nang na-prove na it works to everybody except to me at saka sa nagwo-work din sa family ko. Ewan ko bakit sa akin hindi. Bakit ganun? Okay, Klang Klang Ramacula. Hello, Klang Klang. And Dean Pastra from Ayos din. Good morning sa inyo dyan. Merry Christmas. Si Grace naman ay deadly lang habang nagpapatulog ng baby. Ganyan talaga eh. Yung nanay, kailangan bantay 24/7 sa kanilang baby. Yan.
Hindi pa pwedeng ilabas yan. Israel. Wag muna. Oo. Lalo ngayon, ang daming Ay, nagkakasakit. nako, bantay sa dengue, ha? Ingatan, ha? Yung mga lamok-lamok dyan. Oo, yung kapaligiran natin dyan. Kaya si Okay. baby kailangan nakakulambo. I know. Batiin din natin si Gly sa Villarosa. Inday! Inday, Glay, sa kamusta ka mo, Day? Oy. Kumusta? Good morning. Pauwi na siya siguro galing work. Baka nasa bahay na. Mhm. Pahinga muna. Ayan. Panggabi siya dahil yung kanyang siguro yung country na kanyang Oh, lagi naman dito sa ano. customer service Oo. sa ibang bansa yun. Oo, laging ano. Yeah. Laging sa ibang bansa. It's either US or Europe. Ayan. Nahirap maging customer service, yung mga caller na makukulit. Ay, marami yan. Yung mga demanding. Mhm. Oh. In the shade, Pasigaw-sigaw pa. Parang si Rejoice tsaka si Di ba Bonete. ikaw, pag may kausap kang customer service, Oh. sinisigawan mo. Oh, kasi gumaganti ako. Ah. Customer service din ako. Oh. Minsan na, ewan. Ayan. Ako, mabait ako. Pasensya mo talaga. Mahaba ang aking pasensya. Kasi kumakain ako ng, alam niyo yung biscuit na pasensya. Pasensya. Sarap na no? Wala tayong nakita nung umuwi tayo. Meron! Bibili nga ako noon. Oh, Yung wala talagang, yung bang parang ang kumakain talaga ng papel. Saka yung pinaputok ba yun? Ay, hindi ko alam yung pinap. Yung kulay puti na bilog na gano'n. Dito wala yung pasensya eh, dyan Putok. sa ano. Talagang wala akong pasensya kay Rejoice saka kay Rachel Bonete. Wala. Ikaw. Titikin na kita eh. Ay, nagtatanggol mo yung parating Hindi dalawa kami na. nagtatanggol. Kaya, Ikaw ay negatibong lalaki. kaya Alam mo ba yun? ay lumalaki ang ulo ng dalawang, ay lumalaki ang braso ng dalawang yun. Negative ka masyado. Uy. Bayan, hanggang next year na lang silang dalawa. O, talaga? Ah, Kasi hanggang next year na rin ang iRadio. Hanap ako ng mga Sino naman? marami dyan. Katulad ni? Ni Nino? Bilisan mo. Dami. Sino nga? Dami dyan. Sino nga? Si, Oh, katulad ni? Wala ka ba isip? yun, sabi siya. Sabi niya, oo na, wag mo nang pangalandakan. Ayan. Pinagsisigawan pa. Oh, malin. Hanap ako ng panibago. Gusto ko yung yung hugis bote. Ako parang gitara. Ganun. Agoy, sa akin na lang po ba nawawalan ng signal? Ay, sabi ni Elaine. Nawawalan ka na naman ng signal. Ay, pakihanap. Grabe tong mata ko, nag-ano siya. Pakihanap. Baka nawawala na. Pati signal nawawala. Ano? Parang no? Parang gamit na cellphone ko. Nasa cellphone ko? Nawawala. Hindi makita. Wala nang ibang mapagsagas. Binanatan ka na. Wala nang ibang magsasagas sa'yo. Gaya mo. Weh! Talaga? Hello. Oh, andyan na si... I know. Sabi ni... Andyan na si Lala. Sabi niya, I nominate Sister Amy Vito. Oy. Yeah. Huwag yun. Yung kilala yun. At sexy-sexy niyan. Baka may re-recommenda kayo, papalit ko sa dalawa. Oo. Pagka napalitan yung dalawa, magbabago na ako. Nang ano? Hindi na ako maninigaw, hindi na ako mag-aasar, gano'n. Babaguhin ko na yung plataforma ko. Feliz Navidad. Ayaw ko na ng bubus ka, magpapakabait na ako. Felicidad. Aha. Feliz Navidad. Bibili ako ng pasensya biscuit exclusive. Ewan ko sa'yo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ayan, narinig mo yan, ha? Navidad. Huwag mong subukan. Feliz na Pastor Sunny Santos. Nandiyan na ba siya? Nandiyan na siya.
Hello kay Pastor Sammy Santos. Hari yang diberkati, saya Lalo Carmina dan ini iRadio, melayani masyarakat Filipino. Terima kasih. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto. Makalipas ang ikapito ng gabi, kami po live na nagbe-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, US of A. Ayan. Speaking of Andyan na si Nor Baldovino, Ay! Kachongki. ayan, sana? Papunta daw siya ng Coronadal. Ba? Saan yun? Cotabato? Coronadal. Ayan. Anya, papunta ng yan. Papunta ng Cambodia tsaka ng Indonesia. Yung nagbabanatan sila doon. Yun. Thailand pala. Thailand. Habang sumisigaw ako, kumakain lang ng marshmallow. Sino? si Rachel. Sige. Terry Makasi, Teriyaki, Abakabar, kumusta? Yan, si Pastor Sammy Santos. Andyan siya. Shalom, shalom. Okay. Pag-pray natin yung Cambodia tsaka yung Thailand mamaya. Bakit? Ano nangyari? Nagbalik na naman yung init ng ulo nila eh. Ayan. Yeah. We will hear rumors of wars nasa Revelation lahat. Tsaka yung Japan and China, tsaka Russia, tsaka talaga naman, mga superpower na talaga. Tsaka US, nagpapasiklaban na ng mga, ng mga arsenal. Ayan. Talagang konting lang yan. Isang, may kumurap lang dyan na nagkamali na tumira ng isang umpisa na yan. Yeah. So, wag lang merong mga piloto or mga yung barko na nagbanggaan lang sila ng pag nagkapiko na yan. Ay, nako, ayan na. Tuloy-tuloy na yan. Yeah. Dahil lang sa salita nung China, sabi niya, pagutan ng ulo yung ng Prime Minister ng Japan. Well, insulto po yun. Sa Japan po, pag sinabi mong pupugutan ng ulo, ininsulto mo yung pagkatao at saka yung bansa mismo, lalo isang leader. Never, ever sasabihin mo sa isang Hapon, pupugutan ng ulo. Kasi yan po yung tradition nila. It means failure. Di ba yung mga Japanese nung nagkakarakiri na gano'n? At saka yung pinupugutan ng ulo. So, yan ang ibig sabihin ng failure. Wala namang failure na sinabi o ginawa yung Prime Minister ng Japan. So, sa Japanese po yan, napakalaking insulto. So, I live in Japan for 5 years or more. Yung culture nila, never nababanggitin mo na o ibibiro mo sa isang tao, pugutan kita ng ulo. Sa ating mga Pilipino, pwede mo sabihin biro, pugutan ng ulo yan. Joke yun, pero sa kanila, never nasasabihin mo yan. Kasi it's insult. Ininsulto mo yung pamilya niya, ininsulto mo yung pagkatao niya at saka yung buong bansa mismo. Kaya ito yung nagiging conflict ngayon between Japan and China. Sana huwag naman I think naman yung si Sakeo yung presidente ng Japan naman sila ang tawag dito, marunong silang magdiplomasya. Kaya lang tong mga ewan ko. Pero dati rin kasi silang nag-invade noon, di ba? Oh, it's long time ago. Pilipinas, China, in-invade din nila. Pinagsisihan na nila yun. Nag-apologize na. Nag-sorry sila sa buong mundo. Yan. Unlike Germany, panahon ni Hitler, di ba? Yung mga history. Maraming mga Hudyo talagang kinapture din yan ang Russia. Maraming mga UK. namatay na mga during the Holocaust, yung mga Hudyo na inaano sila ang tawag doon, na-execute sila by gas chamber. Hindi lang binabaril pa nila. Pagbuhay pa. Tapos pagka na poison gas na nila, ibabaon na lang nila sa lupa ng gano'n na lang. Sabay-sabay. Yung, di ba yung movie nun,
napanood ko din Schindler's List. Schindler's List. Nakakatakot yun. Parang feeling mo ikaw yung nandun. Ayan. Okay. So, are we gonna start early or let me read this first? Okay. This is His day. Sabing ganon. Sa Psalm 118:24, para matanggal po yung ating mga stresses, mga iba't ibang stressors sa buhay, kung ano man yun, tabi-tabi na lang natin. Marami, pero God is still in control. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Yan ang sabi sa Psalm 118:24. Ayan, we will rejoice. At saka yung, ano ba yung sa, is it James? Yung sabi, ano ba yun? Sorry. Ang sabi yung mga dumadaan sa ating trials ay i-consider natin pure joy, sabi sa James 1:2-4. Consider it pure joy whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Yan. Kaya kung may mga stressors tayo, isipin na lang natin, yung mga dumadaan na mga pagsubok sa atin ay pagtest lang ng ating faith. Ayan. God gives us this day. He fills it to the brim with possibilities, and He challenges us to use it for His purposes. The 118th Psalm reminds us that today, like every other day, is a cause for celebration, di ba? The day is presented to us fresh and clean at midnight, free of charge, but we must beware. Today is a non-renewable resource. Once it's gone forever. Our responsibility, of course, is to use this day in the service of God's will and according to His commandments. Today, treasure the time that God has given you. Give Him the glory and the praise and the thanksgiving that He deserves, and search for the hidden possibilities that God has placed along your path. This day is a priceless gift from God, so use it joyfully and encourage others to do likewise. After all, this is the day that the Lord has made. If you're too stressed out to celebrate life today, start thanking God for the gifts He has given you. Try counting those gifts one by one. When you do, you won't stay stressed for so long. Ayan, sabi, let's always count our blessings. Ayan, so normal na stress tayo, pero sa maraming pangyayari sa buhay natin, mga achuchuchu, tawag ko dyan mga achuchuchu, let us always remember ng lahat ng mga pagsubok sa buhay ay isang test of faith lang yan. Ayan. Tinitignan lang kung gaano katindi yung ating pasensya. Ayan. Ayan later on, pag na-develop natin yan, yung pasensyang yan, napakaganda. So, maari nating mapapanagumpayan yung pagtest ng yung mga pagsubok na binibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Yon. Okay. Nang Elaine, nag-stop daw online, naglo-loading. Agoy, converge daw. O, alam. Sabi, huwag daw ako ma-stress. Huwag ka na ma-stress. Hi-hi-hi. Hi-hi-hi. Paano hindi ako ma-stress? Laging nga nai-stress. Ayaw ko nga ma-stress, ini-stress naman ako. Ba't kayo? Ini-stress mo lang sarili mo. Okay, tawagin na natin si kaambo tuloy. Si Pastor Pastor Michael Jezreel Narvades. Tawagin mo. Andyan na po ba kayo? Knock. Ayan, pasok na po kayo dun sa link Dito na ako. ng Zoom para makapagchika-chikahan muna tayo. Oo, tagal nang wala yan, ano? Oo, syempre. Oo. Bisi-bisihan yan. Oo. Ayan. Sino ba ang may kakilala dyan kay
Sa ano Pastor yan? Andrew. Pastor Andrew Busito. Oh, Yeah. yeah. I got it. Okay. Yung mga gwapitong mga ganyan, mga dating Andrew Busito, yan, mga ganyan. Mga signature, yan. Mhm. Yan. Ano sana, Kiko. Wala, si Pastor Kiko. Pero na-cancel yung kanyang dahil bukas. Dapat supposed to be bukas siya. Ayan. Anyway, busy rin yung mama. Kaya ganun nila. Ayan na. Oh. Oh, yan na Hello siya. po. Ayan. Hello. Wow. Hello, Good Pastor. morning po. Pastor Good Michael, morning. yung Merry Christmas. Kamusta na? Anyari, anong balita sa nakaraan na ilang taon tayo hindi nagkita? Tagal natin hindi Grabe nagkita. Linggo lang po, Paps. Linggo, no? 12 years old nung huli kitang makita eh. Oh. Ganito pa lang po ako kaliit, Paps. Pitos pa lang. Ano. Parang si Rejoice nung una ko makita, 3 weeks lang siya. Parang butete, ganun. Nagkabuntot na po, Paps. Grabe, buntot ta agad. Naku, aawayin ka niyan, pastor. Dagdag ka sa pastor na aawayin niya. Full daw po, sabi ni Paps si Mamsi. Full. Dahil siya, kakampi tayo. Oh, Uy, kami uuwi dyan next year. Magkikita-kita tayo. ay wow, talaga po. Hintayin po namin kayo rito, Papsi. Grabe. Naku, ang daming pinangakuan. Dadalawin namin kayo dyan. Kaya... Opo, dalang ko po kayo ng paputok. Uy! Bawal yan. Ayoko niyan. Yung ano na lang, yung tawag nito, yung paputok na ano yun? Pinaputok na, yung kinakain. Pinaputok. Tinapon. Yun, yung pinaputok na tinapay. Huwag yung Hindi po paputok. pwede. Takot ako dyan. Nung bata-bata ako, tapang ko dyan nung araw. Talaga po? Wala pa kasing Super Lolo, tsaka Goodbye Philippines, Goodbye Miss Universe, tsaka yung Bin Laden ba yun? Mga ganyan-ganyan. Hindi ko inabutan yun eh. Ang inabutan ko lang noon, 5-star, mga ganyan. Watusi. Watusi. Kulisap, meron din kulisap nung araw. Pero yung mga, dyan sa lugar ninyo, pagawaan ng ano yan eh. Ng paputok po. Paputok yan. Oh. Opo. Pero si Rejoice, mayroon paputok din dyan, yung kanyang... Sige. Sisiw lang. Sabi. lakas pumutok nun. Pag pumutok Ay, nun talaga. teka. Ay, nawala. Grabe yun. Oy, nawala siya. Sorry po, Ayan, sorry ayan, po. ayan. Nawala. Iba na Ayan na pinagat po. niya. Ayos lang. Ay, nawala po ulit ako. Ano? Nandiyan po balot ako. Naku, nandyan na sa tabi-tabi mo si Rejoice. Nasa gedli-gedli na. Kilala gedli. niyo ba si Rejoice? Ano? Pastor? Sino po yung boss? Ay, huwag mo ma'am. nang kilalanin. Huwag mo nang kilalanin. Ayan, si Rejoice. Yan. Ayan, kaaway din yan ni inaaway din siya ni Pastor Andrew. Pastor Andrew. Yeah. Ano ba nangyayari sa iyo? Pawala-wala. Nawawala. Ayan. Galit na Nawawala siya. po yung ano. Galit na siya. Nawawala po Hoy! yung camera ko. Ayun. Galit na si Rejoice. Ayun na. Yan. Yan si Rejoice. Inabangan niya si Pastor Andrew sa kanto. Ayan. Sabay bugbog, binugbog pa niya. Binugbog niya yan. Ayan. Kaya po pala nakaraan, meron pong pasari ito si Pastor. Nako, May plaster dito, di ba? May maliit bali. lang si Pastor Michael. Oo. Kayang-kaya kanyang Nako, bugbugin. tumabi-tabi ka. Wag mo. Ingatan mo. Kung mahal mo ang trabaho mo Sabi at niya, pamilya walang mo. ganon. Sabi niya, joke lang. Marami ng pastor na nakarecord sa listahan niya. Pastor Huwag mong takutin, Noy. Pastor Kiko, ayan. Naku, Parang- Hindi pa. Hindi Kumbaga niya po sa Book of ako- Light, siya po yung Book of Sabi Death. niya, Oo. hindi niya po ako nanaisin na makilala. ayan, narinig mo sinabi. Ayan, no, sabi niya, Oo. hindi niyo na po ako nanaisin na patay. Nagbabanta na kaya iniingatan mo, huwag ka magsasalita. Parang ayan, huwag mo magbabangkit ng gano'n. Yan ako hindi siya napapagod kasi lagi siyang nasa isip ko, takbo ng gano'n. Yeah. Lagi siyang nasa isip ko. Kasi ang ginagawa niya sa akin, ginugulo niya ako sa isip ko eh. Kaya mahirap na. Parot pa rito ba, Paps? Oo, nahihilo nga ako dyan. Pabalik-balik ng gano'n. Uy, ulis ko nga dyan. Pinapaalis ko na nga sa panaginip ko yun. Parang ano ba yung tutube. Yung pabalik-balik na gano'n.
Yung malaking tutubi nga lang. Ayun. Ano ba pinagkakabisihan natin, Pastor? Kamusta ang church natin dyan? Sorry to God po. Change name po kami. Ay. Papsi. Ay. Kasi po 13 years hindi na register pero Oh, no. Ganun? opo. Ay sorry po, 15. 15. Ah, 15. 15. Hindi nyo na Oo, sa security exchange ba yan o sa Sa SEC po, sa SEC. security exchange, yeah. Opo. Nagpalit na po, the all sufficient na po kami. Official. Opo, official po. The all Ano nang sufficient. pangalan ngayon? The all sufficient Lord na po. Ano na? The all-sufficient. The all sufficient Lord. The all-sufficient Lord. Ayun. Dati ano po ang pangalan? The Almighty po. Almighty. Hindi na i-restro for the past 15 years. Yes po, yes po. So, bogus, siya, colorum nung lumalabas ng dati. Hindi po mahanap po ni Sek, nakatago po kami. Ganun. Biro lang po. Di bale. Pangalan lang naman yun. Importante yung church mismo, yung mga taong nandoon. Yes po, Yung yes name, po. name Glory lang to God. yan kumbaga, iRadio, LA, ganyan. Pangalan lang yan. Pero yung No po. pinaka-buod nito, yung konsepto nito, yun ang importante sa lahat. Yung Amen, amen. pangalan, pwedeng magpalit ng pangalan. Katulad ng pangalan ni Rejoice, pwede natin papalitan yung pangalan niya. Okay yun, Bakit pangalan lang po, Bishop? Anong Papsi? Kasi tingnan mo yung pangalan niya gamit na gamit. Sa Biblia, ilang beses binanggit yung Rejoice. Di ba? Dito sa tunay na buhay, pati sa mga kanta, Rejoice. Ang dami puro Rejoice, Aba, Rejoice. syempre. Oo. Nakakaumay na, palitan Uy, na tama natin. na yan. Palitan na natin yung pangalan. Uy, rejoice. Maraming rejoice sa Bible. Ano pa? Ligaya, palit natin. Oo. Di ba? O kaya, magsaya. Tinagalog mo lang. Di ba? Maganda yung gano'n. Sabi niya, Pachi, grabe ka sa akin. Sinisira mo ang aking imahen. Ay. Sabi niya. Uy, nagtampo na siya. Sige, trip niyo yan sabi niya. Ikaw naman, di ka na mabiro. Sige na nga. Sorry na nga. Mabait yan si Rejoice. Si Rejoice, mabait yan. Di, magaling yan. Oo. Very talented. Galing, galing mangbus ka niya. Ayan, bumati na ba si Pastor? Bati mo na. Ayan, bati ka Ito na, po. Pastor. Ayun mga, may Ah, meron binabati tayong ko. mga viewers ngayon na 24 na naka-live. Ayan. Binabati ko po lahat. Magandang umaga po at magandang gabi po dyan. Binabati ko po ang The All Sufficient Lord, maging po ang OPG Family, the online prayer group po natin, pati po yung Team Jesus na nanonood po. So, welcome po kayo rito. Nood lang po kayo lagi. Yan. At sa Bacolod po, sinyo po mamaya. Parating na po ako dyan after po nito. Punta na po ako dyan. Bakit anong Hindi meron na. sa Bacolod? Speaker po ako sa anniversary po ng church nila, pati po doon sa leadership team building po ng church Kung nila. bibiyahe kayo. Mag-aeroplano ka. No. Pumunta- Opo. Napakadaming tao sa airport ngayon, ano? Busy ngayon. Hindi ko pa po alam, ma'am. Yeah, basta Oh. ganitong season marami. Tsaka ang pamasahe medyo Siyempre. may kamahalan ngayon. Peak season kasi. Oh. Oh. Sagot po ni Lord eh. Ayun. Oh, Ayun naman pala Praise eh. God. Mhm. God will Oh. provide. Ika Yeah. nga. Amen po. Ayan. Amen po. Ilang araw kayo sa Bacolod? 20 po ang alis ko po ron. 21 na po ang balik ko. 20. Ay, 12 po ngayon. Mamaya po, 12. Tapos 21 na po ang balik ko. Ba, matagal-tagal din ha? Mhm. Isang Opo. linggo. Meron kayong parang church din doon, Pastor? Or Ano lang po, friend po. I see. Pastor friend po. Doon kayo mag-stay sa church or may hotel kayong tutuloy? Sa house po nila. Ganun naman Tignan talaga. ko po kung totoong Christian po eh. Ganun daw po eh, para daw malaman nyo. Tambayan nyo daw po yung bahay. Tama Tama yun. yun. Anong pangalan ng church na pupuntahan nyo ron? Sa Psalms po sila naka-connected eh. Psalms 23 po connected. Psalms 23. Ayun, Oh, pangalan ng church. The Lord is my shepherd. Yun. shepherd. Yes, yes po. Yun. Kabisado ko yun kasi yung the Lord is my shepherd. Okay. Lagi kong binabanggit yun pagka nangihina ako. Mhm. Amen. Yun ang ating kumbaga vitamins
Sa Book of Psalms. Speaking Yes of po. maganda itong pinag-uusap, itong ating Anong title ng ano? topic niya. Abandoned First Love. Yan. Inabandon yung unang pag-ibig. Ano ba sa Yan. Tagalog? Abandon. Iniwanan. Iwanan. Iniwanan ang unang pag-ibig, ang pagsinta. Dati mainit ang pagtingin natin sa kanya, ngayon Ulo na po. nanlalamig na. Eto, Ulo na po ang mainit. ulo naman. Parang si Rejoice, ganyan ang mainit ang ulo sa akin parati. Hindi ko Mali yung mainaan. spelling ng pangalan ni Pastor. Mikael. Oo nga, mama. Ayan, di ba ayusin yan? From the book of Revelation, 2. verse 2, chapter 1 to 7. Ayan. Ayan, pagandang pag-usapan natin. Guys, meron tayong ilan? 24 pieces na nanonood Pieces. Ginawa mo. ngayon. 24 na piraso. Ginawa mong ano, bani? Oh. Buti nga man, sinabi mo, butil. Sinabi mo, butil. Ayan. Meron tayong 24 pieces na kaluluwang nandito ngayon, nanonood. Plus, kung ano pa yung makaka-view mamaya sa YouTube, sana mag-stay tuned kayo. Maganda po itong topic na ito. Dahil sa pool tayong lahat dito, dahil pinanghihinaan tayo ng pag-ibig sa Panginoon. So we have Pastor Michael Jezreel. Pag-uusapan natin, ano ba itong abandonment or abandoned first love. Ayan. Sige, Pastor, go ahead na po. Glory to God. Bago pa tayo mag-start, pray po muna tayo. Mhm. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Sa umagang ito, Panginoon, samahan mo muli kami. Alam po namin, Lord, may mga bagay kami na dapat maunawaan, Lord, lalo na po in the last days. Ipinapakita nyo na po sa amin yung mga bagay at nakakatakot, Lord, na pwedeng mangyari. Pero pinapakita nyo rin sa amin, Panginoon, kung paano kaming hindi mangangamba dahil meron kaming Diyos na lagi po namin kasama at meron po kaming assurance na kami po ay makakasama ninyo bago po mangyari ang mga bagay na ito. Kaya muli, Lord, ayusin mo ang puso namin, ayusin mo ang isip namin. Let your spirit move us, change us, speak to us, and teach us po sa lahat ng pag-uusapan namin. Open our heart, let us be broken in your word, Lord, upang maintindihan po namin mabuti ang inyong salita. Kaya maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay po. So magandang umaga po. Ang ganda po ng topic po natin for today. Actually, nung pinag-aaralan ko po ito, dito po ipinakita ng Panginoon, isa po siya sa mga churches, okay? This is the first churches po na binanggit po sa Revelation. Actually, napakaganda po nung binild po ito nila Paul, okay? Ginamit po ni Lord sila Paul para po i-build po ang Church of Ephesus. Ang Church of Ephesus po kasi, mapapansin nyo po, at hindi po ang kanilang pananampalataya. Matibay po sila. At talaga po yung doktrina po nila is napaka-pure. No? As in, yung pagtuturo po nila is talagang yung spirituality level po nila is matindi. Kumbaga, isa po siya sa mga leaders ng panahon po nila na yon. Yan po ang Church of Ephesus. Pero habang tumatagal po ang serving po nila, dito na po may nangyaring problema. And then ang Revelation po, ito po ay sinulat at pinakita po kay John para po saan? Sa mga servant po ng Panginoon. Para po sa atin. Hindi po ito para sa mga unbeliever, hindi po ito para hindi naniniwala sa Panginoong Hesus. Ito po'y para sa mga naglilingkod kay Hesus. O, naglilingkod kay Hesus, pero nagka-problema. Okay na eh. Meron naman silang tinatawag naman na, meron naman silang pag-ibig. Okay, meron naman silang paglilingkod. Meron silang katotohanan, pero nawala ang relasyon nila sa Panginoon. Meron silang duty, meron silang ginagawa, pero yung delight in the Lord nawala sa kanila. So mahilig sila pinag-aaralan at talagang binibigyan ng importansya yung purity, pero yung passion sa Panginoong Hesus na wala. Nilalabanan nila yung mga maling turo, pero nawalan sila ng puso. So napaka-delikado.
Actually, meron pa nga doon silang false apostle na talagang binangga nila. Okay, si Nicolaitans. Talagang binangga nila yun. Talagang nirebuke nila. Okay? Kinorek nila kasi mali yung turo. Ganun po sila katindi. At marami pong mga church leaders, servant of God, na ganun po. Malakas ang discernment, pero mababa ang love. Matibay ang discernment, pero mababa ang passion. Matibay ang spirituality, practices, pero nawala yung passion sa Panginoon. I tell you mga kapatid, truth without love becomes harsh and lifeless. Love without truth becomes shallow and false. At napaka-importante po sa Panginoong Hesus itong truth, pati po ang love. Kung mapapansin nyo po nung pinagaling po ng Panginoon, doon na lang tayo kay Magdalene, nung babatahin po si Magdalene, hinarap po kahit sa Panginoong Hesus, at sinabi po nung mga leaders, okay, na sinabi kay Jesus na, ang babaeng yan, kumbaga patotot yan, maraming lalaki yan, nagbebenta ng katawan, batuhin yan hanggang mamatay, yung po kasi ang parusa Pero sabi ng Panginoong Hesus, kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Umalis po sila. Nung natira po si Kristo, ano pong sabi ng Panginoong Hesus? Hindi ka nila inusgahan. Kaya hindi rin kita uhusgahan. Pero merong binanggit ang Panginoong Hesus sa dulo. But go and sin no more. It means God loves them. But He also loves truth. Yan ang nawawala po sa Christian this time. And I tell you mga kapatid, hindi lang po isa. Buong church po ang binanggit dito. Kung meron mang pagkakaisa, akalain niyo po yun. Minsan na nga lang magkaisa ang mga simbahan, sabi nga lang perfect church, madalas nag-aaway. Dito po, bihira na nga lang magkaisa ang simbahan sa panlalamig pa. Bihira na nga lang magkaisa, sabay-sabay pang nanlamig. At nakalimutan po kasi ng churches ngayon, maging po that time, na ang simbahan ay isang ospital. At hindi hukuman. Mostly Christians today are judging the people based on their what they're called discernment Di pas discern ko to. Baka hindi naman discernment yan. Baka judgment mo lang yan. Baka naman hindi totoong nararamdaman. Baka meron ka lang idea ka. Naputol si Pastor. Kasalanan. Okay? Pero love niya ang makasalanan. Namatay nga po siya para sa atin. Kaya paano po natin sasabihin na Christ-likeness tayo kung hindi po natin mahal yung mga taong yan? Yung po ang nawala dito po sa Church of Ephesus. Yung pagmamahal kay Kristo, kaya yung pagmamahal sa mga tao nawala rin po. Yung una nilang pag-ibig at init ng pagmamahal kay Kristo, nawala na. Kaya po I tell you, I will bring you to the topic, abandon first love. Kung meron kayong Bible, let's open our Bible in the book of Revelation, chapter 2, verses 4. Doon lang po muna tayo magbabasa. Basahin ko po sa New King James Version. I know your works, your labor, your patience. Sabi ng Panginoong Hesus, alam ko. Sabi niya, alam ko. Ibig sabihin, nakita niya. Nakikita niya yung ginagawa natin. I know your works, your labor, your patience, and you cannot bear those who are evil. Grabe, no? And you have tested those who say they are apostle and are not, and have found them liars. Nakita nila. And you have persevered and have patience
and have labored for my name's sakes and have not become weary. Nevertheless, eto na, dito nagka-problema. Ang ganda no simula, pero pagdating sa dulo, I have this against you, that you have left your first love. Sakit. Basahin na sa Tagalog para mas masakit. Subalit may isang bagay ayaw ko sa'yo. Grabe, no? Ang pag-ibig mo noon, una kang sumampalataya ay nanlalamig na. Okay? Sa live po, kung meron po yung katabi, kapain nyo po yung katabi nyo, baka po malamig na, no? Galaw-galawin nyo po, baka malamig na po, no? Basahin po natin sa ESV. But I have this against you, that you have abandoned the love you had at first. Grabe. No? At ang pinakamasakit dito, yung iniwan. Inabandon na. At pakinggan nyo po ito ha. Ito pong abandon na ito. Meron po kasi dalawang klaseng abandon na binanggit po dito sa Greek word. Yung unang-una po is aphiemi. Pag sinabi niyo pong aphiemi, I forgive, I let go. So sinabi, ginusto kitang i-forgive, ginusto kitang i-let go, ginusto kitang i-release, ginusto kitang iwan. Sabihin, ginusto. Sabihin, gusto. Yan. Gusto kitang iwan, gusto kitang i-let go, gusto kitang i-release. Pero ang ginamit po rito, hindi aphiemi. At pinakamabigat ang ginamit po rito, ano po yon? Yung aphikes. Ano po yung aphikes? You left, you abandoned, you forgave. It means pinili nila. Again iba po ko yun kasi yung ginusto. Kasi yung pinili. Kasi po pag ginusto, it means pwedeng magbago. Pero yung pinili, ang dami po kasing option yan. Pero yung pinili nila, manlamig. Pwede naman pumili ng ibang bagay. Pero bakit panlalamig pa ang pinili? Pwede naman piliin tong bagay na to. Pero bakit panlalamig pa? Pastor, yan po ba yung tumalikod kay Lord? Hindi. Nagsisimba nga sila eh. Nagpipreach pa to. Nagpe-pray pa to. Pero wala nang pag-ibig kay Kristo. Wala na yung talagang passion nila. Kaya walang power. Walang anointing. Nagiging public speaker na lang. Mostly, ang mga preacher, ang mga pastors, because nawala na yung unang pag-ibig nila sa Panginoon. At delikado po talaga ito. Baka madalas o baka minsan tayo rin to. Nawawala na yung unang pag-ibig natin sa Panginoon. Always check our heart. Lord, mahal pa ba kita? O baka mahal ko na yung katabi ko? Lord, mahal ba kita? O baka mas mahal ko na yung allowance na natatanggap ko sa church? Lord, mahal pa ba kita? O baka mas mahal ko na yung titulong binigay sa akin? Mahal pa ba kita? O baka mas mahal ko na yung knowledge, yung runong na meron ako? Always remember this. In Corinthians chapter 13, makamtan man natin ang lahat, no? Makapagsalita man tayo ng iba't ibang no? Speaking of tongue, makapagsalita man tayo, pero kung walang pagmamahal, para lang tayong sabi rito, is a noisy gong. Umaalingaw-ngaw, walang kwenta. Ganito po ang nangyari po sa Church of Ephesus because of the word love. All is all kapag nawala po yung pag-ibig natin sa Panginoon. Yung una nating pag-ibig sa Panginoon. Pero,
Meron pong paraan, huwag po tayong matakot, no? At huwag po tayong kabahan. Pastor, anong paraan? Sinabi rin po ng Panginoong Hesus. Ang sabi po rin sa Revelation chapter 2 verse 5, remember therefore where you have fallen. Number one word is remember. Alalahanin lang natin kung saan tayo nung unang bumagsak. Ganyan naman talaga tayo dati. Wala naman talaga tayong pagmamahal sa Diyos. Alalahanin natin yun. Yung nagsimula tayo ng walang pagmamahal sa Diyos, yung tinanggap natin Panginoong Hesus, minahal natin siya ng todo, tapos bumagsak na naman. Na gano'n na naman sitwasyon. Na yung pagmamahal natin sa Panginoon, wala na naman. Nanlalamig na naman. Kaya napaka-importante na remember. Alalahanin po natin yung una nating pagmamahal sa Lord. Alalahanin po natin kung paano po tayo nag-init sa Lord. Hindi yung nag-init na yung ulo natin ngayon. Hindi na po yung pananampalataya. Init na ng ulo ang nangyayari po sa mga karamihan po mga Kristiyano. Nawawala na nga po ibang patience eh. Nauubos na. Nawawala na yung endurance. At ang maganda rito, tandaan nyo po, ang ginamit po na Greek word po rito sa remember is, ano po yon? Mnemonioi. Pag sinabi nyo po na yon, na word na yon, is keep remembering. Pag remember lang, walang problema sana eh. Alalahanin mo. Pero yung ginamit dito, nilagyan ng keep. Pag sabi nyo pong keep, it means every journey ng ating Christian life, inaalala natin yung unang pag-ibig natin sa Lord. Yan ang nakakalimutan ng mga churches, sa mga Christians ngayon, na they are working without, hindi nila nakakalimutan nila yung unang pag-ibig nila sa Lord. Nawawala yung unang pag-ibig nila habang nagwo-work sila sa journey ng Christian life nila. Nakakalimutan nila, ay teka, dito pala ako dinampot ng Lord, ay teka, dito pala ako tinawag ng Lord. Ay teka, ganito rin pala ako dati. Ay teka, bakit ngayon naglalakbay ako sa Panginoon na parang feeling ko, Lord, iniwan mo na ako. Hindi tayo iniwan ng Lord, baka tayo ang nang-iwan. Kaya nga sabi ng Lord, always remember. Keep remembering. Lagi niyo pong alalahanin, lagi nating alalahanin na ako'y magtatrabaho, na ako'y gagawa, na ako'y mag-serve because of the love of God. Lahat sila sabi, di ba? Do it according. Opo, saan? Sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Wholeheartedly work. Trabaho tayo na hindi na ginagawa para sa tao, ginagawa natin na para sa Diyos. Ito po kasi nangyari sa kanila eh. Ginagawa na nila, nagiging mechanical na, yung yung paglilingkod nila sa Lord. Magsisimba na lang ako kasi pastor ako ron eh. Magigitara ako kasi bakit musician ako ron eh. Pag walang tumugtog, walang tutugtog. Ganun na yung mindset ngayon ng mga Kristiyano. Ganun na mindset minsan ng mga churches. Importante ako sa church sa'yo, kaya kailangan ko magsimba. Parang meron ako story po, medyo pwede po ba rito magkwento, no? Parang meron ako narinig pong kwento, alam ko po, iba sa inyo narinig na to. Yung mama po niya, no? Meron pong isang nanay, mag-ina. Yung nanay po, ginigising yung anak niya. Sabi niya, anak, simba na tayo. Anak, kailangan tayo magsimba. Nagagalit yung anak. Ayoko nga, pagod ako, puyat ako. Bakit ba ako magsisimba? Hindi, kailangan mo magsimba. Bumangon ka na dyan, maligo ka na, malapit na. Sabi nung anak, bakit ba pinipilit mo magsimba? Ayoko nga eh, sabi nung nanay. Ikaw yung pastor doon, ikaw preacher doon. Hintay ka lang. Ginagawa pa ba natin siya because of love o because of duty na lang? Talaga ba bang inaalala natin ang unang pag-ibig natin sa Lord? O inaalala na lang natin yung sasabihin ng ibang tao sa atin?
Inaalala pa ba natin yung unang pag-ibig sa Lord? O inaalala na lang natin? Ano kayang sasabihin sa akin nito kapag hindi ko to ginawa at ginawa ko to? At take note, ang nakakita ng ginawa ng Church of Ephesus ay ang Panginoong Hesus. Kaya nga sabi rito, I know your deeds. Grabe, no, pinuri sila ng Panginoong Hesus nung una. Alalahanin mo yung ginawa mo noon, sabi ng Panginoong Hesus. I know your deeds. Alalahanin mo yung ginawa mo. Sabi rito, yung ginawa nyo, alalahanin nyo yung labor nyo. Alam niyo po yung labor dito? Kung pag-aaralan po natin, ito po yung araw at gabi, grabe yung pagod nila. As in, talagang hindi nila alintana yung oras at yung pagod because they are serving the Lord. Alalahanin po natin yun. Alalahanin natin yung perseverance na kahit mayroon pumu-persecute sa atin, hindi tayo bumibitaw. Alalahanin natin kung paano natin hindi tinotolerate yung mga mali. Alalahanin natin yung mga bagay na dumadaan sa buhay natin, yung mga testing. Alalahanin po natin lahat yun. At ang maganda rito, alalahanin niyo po ito, you have perseverance ever endured on my name. Are we still have the perseverance and the insurance that account in the name of the Lord? Naka-account pa ba yung ginagawa natin kay Jesus? O baka naka-account na lang sa atin? Ginagawa pa ba natin yung tungkulin natin na para kay Lord? Baka hindi na. Baka para na lang sa atin. Para na lang sumikat tayo. Hindi, sikat ako. Dapat malaki malaki love gift nyo sa akin. Hindi, sikat ako. Dapat malaki bayaran sa akin. Ganun eh. Hindi, kilala ako. Dapat mataas ang TF ko. Pambira, pastor, nagpapa-TF. Ano yung talent? Talent ng pastor. Serving po. Si Jesus Christ nga I not came here to be served, but to serve. Grabe! Bigat na ngayon ang sitwasyon. Ang dami ng mga pastors na binibilang na yung mga title nila, yung mga educational level nila. At doon na nakabase yung bayad nila. Hindi na sa bayad ng kamatayan ni Kristo sa buhay nila. Kasi bakit? Nawala na yung unang pag-ibig. Bakit? Mataas na posisyon ko. Ganun na lagi. Ganun na tingin nila. Mataas na level ko. Hindi na. Bishop na ako. Pambira, bishop ka nga. Pero kayang kainin ng ng bishop. Kapag ka magaling yung naglaro. Lagi nyo pong tatandaan yan. Kahit king ka, kaya kang kainin ng sa pamamagitan ng si David. Pero tinalo niya si Saul. Because of what? Disobedience of Saul. Nakalimutan niya kasi kung paano siya tinawag ng Diyos si Saul. Pinakain ng kinain ng yung king. It's not about the title. It's about the love. Kung paano natin minahal ang Panginoong Hesus, ganun dapat tayo maglingkod. Kaya nga sabi meron tanong ng Panginoong Hesus, Lord, paano ko maglilingkod sa iyo? Iwan mo lahat, benta mo, pamigay mo. Sumunod ka sa akin. Anong ginawa niya? Di naman niya ginawa. Sometimes, tinuturo natin yun, pero nagiging ganun na pala tayo. Naglilingkod, hindi maglilingkod kasi wala namang love gift. Hindi mag-preach kasi wala namang love gift. I tell you mga kapatid, pastors, kung nandito po ngayon, servant, leaders, kapag na-bless mo yung tagapakinig, kakausapin ng Lord yan para i-bless ka din. Be a blessing first. Bago ka humakot ng blessing, dapat tayo muna mag-bless bago tayo humakot ng blessing. Hindi naman pinapabayaan ni Lord eh.
Wag lang nating yabangan. Dapat meron pa rin tayong pag-ibig. Actually, pansinin niyo po ang magkakalaban na ngayon mga leaders. Bakit? Nagtataasan na. Galing naman lahat sa baba. Nagpapayabangan na. Galing naman lahat sa baba. Ganito po ang nangyari sa Church of Ephesus. Because of the leadership of Ephesus, akala nila sila na lang ang matibay. Pero yung pag-ibig na sa Panginoon hindi na matibay. Kaya lagi po nating alalahanin yung pag-ibig natin sa Panginoong Hesus. Yung po ang una nating gagawin. Alalahanin po natin. Pero po, naalala na po natin. No? Pero, meron pa po isa. Sabi rito, remember therefore from where you have fallen. Repent. Ito na. Pastor, pwede pa lang pag kinalala ko, hindi ako magre-repent. Pwede po. Kasi naalala lang Kasi ninyo po yung yung prodigal son. When he came to his senses, naalala niya. Hindi po siya babalik kapag hindi po siya nag-repent. Kaya nga siya nakabalik. Kasi ninyo po ang paglilingkod sa Panginoon, hindi lang laging Lord, mahal mo ko. Lord, mahal mo ko. Lord, mahal mo ko. But we need also to repent yung mga bagay na ginawa nating mali. Yan po ay mga tinatawag na mga chains. Yan po ay yung pumipigil sa atin para magpatuloy tayo na matindi sa Lord. Kasi bakit? Pag hindi natin nirepent, those unconfessed sins, yun po yung gagamitin ng demonyo para ibalik ka ulit sa pandalamig. Kaya po kailangan nating i-repent. Maybe, ganito po, marami po sa atin, mga churches, mga leaders, maybe we have that theologically correct. We have morally upright. We have discipline in truth, but we don't have the love. Kaya hindi na maamin ng mga churches na mali sila. Hindi na po maamin ng mga leaders na mali sila. Why? Because of the word repent. Hindi na nila makita yung mali. At ang repent po, tandaan nyo po ito yung tinatawag na metanoia. Meron pong dalawang klase. Yung remorse at repent. Yung remorse po, yan po yung kay Judas. Yung repent po, yan po yung kay Peter. Ang repent po is, yan po yung nagbago, bumalik kay Kristo. At ang remorse po, hindi nagbago, hindi bumalik, pero nagsorry. Ulit ang repent po, nagsorry yan, pero nagbago. At bumalik kay Kristo. Ang remorse po, nagrepent. Nagsorry yan, pero hindi po nagbago. Marami pong, ay natiyatawag ko po sa remorse, is emotionally sorry. Pero ang repent is spiritually sorry. Binago ka kasi ng repentance, hindi ng remorse. At marami po ngayon sa mga Christians, remorse lang ang ginagawa. Why? Tingnan nyo po Pastor, sorry, di ko na ulitin. Bukas gagawin na naman. Ulit no? Pero buti na lang, mabait ang Lord Papagpatawad po talaga. Dapat tayo na magpapagpatawad. Habati pasensya natin. Dapat din po talaga kasi kailangan natin yun Si Kristo nga mapagpatawad. Pero may makukulit po talaga. Pero tandaan nyo po, ang totoong pagbabago nasa repentance. Turn back. Repent. Magbago. Mag-ayos. Ang hirap po kasi hindi mag-repent sa mga maling ginawa po natin. Again, katulad na sinabi ko kanina, yan po ang magiging foothold. Yan po ang gagamitin ng kaaway sa atin kapag hindi po nirepent yan. Lalo na kapag tayo ay nasa spiritual battle, sasabihin ng demonyo, ganito ka dati, ganito ka. Pero pag malinaw sa'yo, hindi, pinatawad na ako ng Lord yan. Magiging matibay ka ngayon.
magiging matindi ka ngayon. Even kay Paul yun nga ang binabalik sa kanya ng mga even leaders ng church, yun ang binabanggit sa kanya ng mga tao rin. Na dati ka mamamatay tao Kaya nga sabi niya, I am the least of all the apostle. Pero yung confidence po kasi niya, yung confidence level ni Paul, hindi matawaran because galing po kay Kristo. Ganito po kasi ang nangyayari. Madalas sa mga churches ngayon, wala nang repentance. Why? Ligtas na kami. Akala nila nasa kanila ng totoo. Nakala nila nasa atin ng katotohanan. Nasa atin naman na. Pero and the mere fact is, tayo mismo minsan din ang nagiging hadlang na nakakasira sa mga kapwa nating Kristiyano at mga unbelievers. Madalas po ako nakakainkwentro ng mga spiritual trauma. Alam niyo po ba sinasabi nila sa akin? Pastor, kasi ganito po yung ano namin pastor namin, ganito yung member, ganito ginawa Wala namang pong problema kasi wala namang po perfectong church. Aminin ko po sa inyo, wala po. Pero please, church leaders, nananawagan po ako sa inyo at naririnig po sana ninyo ito. Malapit na pong dumating si Kristo, magturo na po tayo ng tama at maayos. At magbago rin po tayo. Gusto natin sila mabago, ayaw naman natin magbago. Nagagalit tayo, nag-iinis tayo. Bakit hindi ito mabago-bago? Tanong yung sarili natin, baka tayo rin naman di nagbabago. Bago-bago din po pag may time. Baka puro na lang tayo time kunyari sa Bible, pero wala namang bago-bago. Bago-bago din po. Magbabago rin po tayo, no? Yun po ang pinaka-importante. Nag-aayos po tayo kasi kailangan po ng repentance. Babalik po tayo. O magre-repent po tayo. No? Magbabago po. Kailangan ng pagbabago. Ngayon pong panahon na to, kailangan po natin magbago pero kailangan mo muna i-repent. Aminin natin na mali rin tayo. Sometimes, leaders, church leaders, and church who are telling them they are too spiritual, hindi na po umaamin na nagkakamali. Ang dami na pong ganyan. Ang dami ko na po nakikilala na feeling nila. Alam niyo po, ito po warning tinawag po tayo ng Panginoon bilang maging witness. Hindi po maging judge. Again, tayo pong mga Kristiyano ay witness. Hindi po judge. Kasi po ang Panginoong Hesus lang po ang judge. Hindi po tayo judge. Pero, ang word po ni Lord is for teaching, correcting, rebuking, and training of righteousness. Kasi po ang correcting, iba po sa judge, condemning. Ang correcting, with love. Ang condemning, mali ka na. Impyerno ka na. Hindi ganun. Meron nga po ang kilalang pastor, sabi niya, padala ka sa impyerno grabe. Grabe po yun. Boom, gumaganon yung utak ko. Ang bira ito. Paano nagpapadala pala sa impyerno to? Grabe po, no? Actually, ang dami ng ganun. Training, rebuking, pwedeng mag-rebuke. Open rebuke is better than a secret love nga Yun nga po siya sabi, pwedeng mag-rebuke. Pero sabihin naman natin, ano dapat po nilang gawin? Hindi na porque mali ka, ganito ka. Pwede naman ganun mali ka. Pero sabihin natin, dapat ganito gagawin natin Dapat ganito gagawin natin Dapat ganito gagawin natin Kasi po, iparamdaman po natin sa kanila yung pagmamahal. Hindi po, basta paano magbabago, paano sila aamin. Natatakot sila sa iyo kasi feeling nila, ikaw ay, ano tawag dito? Parang feeling nila, ikaw ay hukuman. Ay hukum. Ano sila magsasabi sa iyo na, pastor, nahihirapan ako, ganito yung nagawa ko, kasama naman sa prayer. Paano sila magsasabi sa iyo ng ganun? Ay feeling nila, pag-ilig nila, ay siya yan. Hukum yan. I-judge ka yan. Kung naramdaman nila yung pag-ibig because dahil sa pag-ibig ng Panginoong Hesus. I tell you, maraming magre-repent. Maraming hihingi ng tawad. Kasi una-una malinaw sa iyo. Na una-una malinaw sa atin na tayo rin ay makasalanan. Kaya dapat tayo rin po ay nagre-repent. And then pangatlo, last na po ito. Sabi rito, remember therefore where you have fallen. Repent and do the first work.
Una, remember. Pangalawa, repent. Pangatlo is return. Pastor, meron pa nag-repent na hindi na po bumalik? Meron po. Umalis nga eh. Nang sorry lang kay Lord Jan. Pero di bumalik po kay Lord Jan. Yung remorse po yun. Sabi ko po kanina. Meron pong gano'n. Nag-sorry kay Lord. Di na po bumalik. Ito po, wala po akong ano rito ha. Wala po akong sinasagasaan ditong ideolohiya o kaya religion. Kasi marami po akong kaibigan at mahal na mahal ko po ang Catholicism. Mga Catholic friends ko po, mahal na mahal ko po sila. Sabi nila, lagi ko tinatanong, bakit kayo nagsasawsaw doon sa bilog sa labas? Pampabawas daw ng kasalanan. Sabi ko, bawas kasalanan sa usaw. Paano kaya pag ilubog ko kayo ng buo? Siguro talagang tanggal lahat. Pero ano lang po yun ha, usapan lang po namin magkakaibigan yun. Kaya wala po akong ano lang po namin yun, katuwaan lang po namin magkakaibigan po yun. No? Yung po yung napaka-importante, yung pagbalik po sa Panginoon. Marami pong hindi na bumalik sa Lord. Marami na pong umalis pero hindi na po bumalik. Marami pong gustong magbago pero hindi na po bumalik. Ang sabi nga, do the first work. Balikan natin. Ito po paano tayo magmamahal ulit sa Panginoon? Paano natin babalik yung unang pag-ibig sa Lord? Balikan natin yung unang ginawa natin. Yung unang ginagawa natin sa Lord. Ay, ganito po yan. Minsan, sabi sa akin, Pastor, bakit ka nag-aayos ng upuan? Dapat kami na dyan. Hindi. Hindi dahil pastor ako, di na ako mag-aayos ng upuan. Marami pong ganyan ngayon. Ay, hindi porket pastor ako, di na ako magugas ng plato. Hindi ganyan, marami na pong ganyan ngayon. Minsan nahihiya pa po ako magtimpla at ipagtimpla ako ng kape. Gusto ko po nagtitimpla ako ng kape sarili ko. Kasi why? Kailangan natin ibalik na dito ako galing dati. Kasi ninyo po napaka-importante pong practice bilang leaders, bilang churches, na always tingnan natin, ganito rin ako dati. Ganito rin ako dati. Bakit minamaliit ko sila ngayon? Ganito pala ako dati. Because of what? Nawala na yung unang pag-ibig sa Lord. Ang laging pumapasok na lang sa isip natin. Hindi, leader ako. May title ako. Ang mahal kaya magbayad ng Bible school. Ang mahal kaya mag-doctorate. Ang mahal kaya magpa-ordain, may bayad pa. Papaskil nila lahat ng titulo nila dyan, lahat ng diploma. Pero pansinin niyo po, may pag-ibig pa ba sa kaluluwa? Baka wala na. May pag-ibig pa ba sila sa Lord? Pwedeng nagpe-pray. Pwedeng nagbabasa, nagpe-preach. Pero yung love, hindi na maramdaman. Nagiging ano na nga lang po madalas Nagiging, alam niyo po yun talagang ano na lang yung speaker na lang talaga Speaker na lang talagang literal. Hindi na po spiritual leader. Wala na po yung anointing, wala na yung power kasi nawala na ang pag-ibig sa Lord. Balik po tayo lahat. Hindi naman po masamang bumalik. Bumalik lang tayo sa tama. Bumalik lang po tayo na maayos. And remember, pag hindi po tayo, sabi rito, remember from this you have fallen, repent, do the first work, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from this place unless you repent. Pag hindi natin ginawa itong tatlong bagay na to at patuloy tayo manlalamig, ang Panginoong Hesus mismo ang mag-aalis sa atin. At ang lampstand, yun yung church. Aalisin niya mismo tayo, yung simbahan, kung saan siya nakatayo. And let's pray. Father God, salamat po Panginoon sa mensahe. Lord, baguhin mo kami, Lord. Ayusin mo kami. Yung idea, Panginoon, ng servant, let us be a servant. Hindi kami, Panginoon, yung mayabang, hindi kami nagmamalaki sa inyo, Lord. Always, lalin mo kami, Panginoon, sa pagiging servant. Dalin mo kami lagi, Panginoon, sa pagpapakumbaba, hindi sa pagyayabang. Upang maunawaan po namin mabuti anong klaseng paglilingkod ang kailangan namin gawin. Upang makatingala pa rin kami, Panginoon,
Dahil kapag may laging feeling namin na sa taas, lagi na lang namin nakikita ang laging nasa baba namin. Hayaan nyo lagi kaming nakatingala, Panginoon. Lagi kaming nasa baba ninyo, nasa paanan nyo lumuluhod para po kami makapaglingkod na meron pong pag-ibig pa rin po sa iyo, na nakadepende pa rin kami sa inyo, na umaasa pa rin kami sa inyo, na nagtitiwala pa rin kami sa inyo. And as I pray as we end, Lord, samahan mo kami muli, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen, amen. Ang ganda ng topic na ito. Ito ay parang sequel nung kahapon na topic ni Pastor So, Sammy. Sammy. Ayan. Yes po, napanood ko po. Ayan, yung panlalamig natin sa Panginoon. Ano? Yung unang nakilala natin ng Panginoon, yung mainit natin na pagtanggap sa Kanya at maya't maya lagi natin siyang hinahanap, lagi natin siyang kinakausap. Sana maibalik yun. Ano? Sa panahon ngayon, kasi pagka ang obserbasyon ko, personal kong opinion, hindi ko lahat sinasabing generalize ito, no, o para pangkalahatan. Pag unang nakilala ang Panginoon, talagang mainit. Pero pag tumatagal na, unti-unting lumalamig. So may mga, ito pasok lahat dito tayo, mga leader ng church at mga miyembro, no? Sa mga leader or mga namumuno ng simbahan, ako may kilalang ganyan na wala akong tutukuyin na pangalan, ano? At wala akong pinatatamaan. Basta alam ko lang, may kilala na akong gano'n na kanyang tinuturo, napakaganda. Pero yung kanyang ikinikilos, ginagawa, hindi ayon doon sa kanyang itinuturo. So, nung una kasi, mabuti, yung napupuna ko sa kanyang pastor nung araw yan, talagang down to earth yan nung araw. Kung talagang makisama sa tao, talaga, gaya ng sabi mo, naghuhugas ng plato yan, nagtitimpla ng sarili niyang kape. Nung gumanda na yung kanyang titulo, iba na. Gaya ng sabi mo, tumaas na presyo niya. May gano'n, no? Pupunta ako sa ganitong lugar, kinakailangan, may mission ako. Suportahan ninyo yung aking gagastusin. Gano'n. Dati hindi naman niya kailangan ng gano'n. Sarili niyang bulsa, ginagamit niya. Nung tumagal na, nag-iba na yung kanyang pananaw. Ano? Amen po. Yung hindi siya, dati, araw-araw siyang nagtuturo, nasa church. Ngayon, may mga pastor na siyang mga, na in-appoint. Parang yun na nagtatrabaho siya, nakagano na lang siya. Nagbabantay na lang siya. So, pero, yung parsonage niya, tuloy-tuloy pa rin. May gano'n na mga tao na pastors na nakalimutan na nila sila ay hindi amo. Hindi sila yung manager ng simbahan o ng church. Sila ay tagapaglingkod. Nakakalimutan na nila yun. Servant tayo. Kahit tayong mga miyembro ng church, ay tayo rin ay manggagawa. Ang bawat isa ay manggagawa. Lahat tayo dapat magtrabaho para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Lahat yan tulong-tulong. Hindi po pwedeng si pastor lang, hindi pwedeng yung assistant pastor lang, hindi pwedeng mga membro lang. Lahat yan magkakasama-sama. Sana ganito tayong lahat. At wala akong pinatutunguhan o tinutukoy kung sino man. Dito lahat po tayo pasok dito sa pinag-uusapan natin ito na pinanghihinaan tayo ng pag-ibig sa Panginoon, katamaran sa pagbabasa ng Biblia, pagpupunta ng church, pagsisilbi sa simbahan, sa pagtulong sa ating kapwa. Lahat yan, nakakalimutan na natin, nabawasan na. Nung unang nakilala natin ng Panginoon, masigasig tayo, talagang laging present. Ngayon, wala na. Okay. Mahina na. May tanong dito, Pastor. May nagpapatanong lang daw. Why is it so hard to love God? Why do we have a hard time doing the things we know we ought to do? Bakit may struggle pa din ang mga Christians pagdating sa bagay na ito? Ibig sabihin po ba nung we're taking our love for we're taking our love to God for granted? Parang baliwala na lang, Ano pong Actually, hindi masasabi? naman
totoo lang po, hindi po mahirap mahalin ang Panginoon. Kasi he first love us before He loved Him. Mm. Actually, doon po tayo minsan nagkakaproblema na, Lord, gusto kitang mahalin, pero dapat maunawaan natin, minahal muna tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Mas madali pong maunawaan natin na minahal muna tayo bago tayo magmahal. Amen. Yun po dapat lagi natin iisipin na hindi po mahirap magmahal. Kasi po, unang-una, tayo po ang mahirap mahalin. Hindi po si Lord. Kasi po si Lord walang ginawang mali sa atin. Even Jesus came down to die for us. Namatay para sa kasalanang hindi naman niya ginawa, no, which is tayong may kasalanan. Yeah. So, ang pinakatamang tanong po siguro para po sa kanya, naunawaan na po ba natin yung ginawa ni Kristo sa buhay natin para magtanong tayo na, bakit mahirap mahalin si Kristo? Yun nga lang pong taong mahal na walang ginagawa para sa buhay natin, minamahal natin. Yung nag-abot lang ng 1,000, I love you. Nag-gift lang ng ganito, mahal na kita. Nagsusustento lang, mahal na kita. Eh yung namatay para sa atin, Yun. yung pa kaya? Amen. Amen. Ito may follow-up Kung yun lang po, question. ano po? Ay, sorry po. May Sige follow-up po, sige po. question. Paano daw yung mga Bible study group na tinuturuan 1 taon na parang wala pa ding pagbabago sa mga cell members? Dapat mo bang i-give up na ang grupong ito? Sa Actually, akin, hindi po eh. Hindi dapat, di ba? Opo eh. Actually, hindi po eh. Kasi actually, ang serving po natin is not based on the quantity. Mhm. It's not also based do sa, Pastor, isa na lang eh. Tandaan po natin, si Kristo po, nung tinawag si Andrew, isa lang. Pero nagdala ng Peter. Amen. Napaka-powerful po ng isa. Even sa Sodom at Gomora, ang sabi ng Panginoon Jesus, kahit isa lang, kami naniniwala. Hindi ko gugunawin sa Sodom at Gomora kasi 3 na silang pamilya eh. Tingnan niyo po, 3 na ang pamilya ni Lot, isa na lang. Pero napaka-importante. At tandaan niyo po, kahit isa na lang yan, ang nasa life group niyo, ituloy niyo po yan. Amen. Kahit isa na lang, hindi niyo po alam anong pwedeng gawin ng isa na yan. Hindi ang issue dito, hindi issue. Para bang wala daw natututunan, walang pagbabago. So, yung group na yon, parang 1 year na pero wala pa silang pagbabago. Siguro Evaluate po siguro nila, Ma'am Si. Baka naman po kasi meron siyang inaasahan na hindi naman po yun yung nakikita niya. Baka naman po meron nababago naman po sa mga member niya. Hindi lang po based sa gusto niya. yeah. Tignan po niya. Kasi baka naman po yung member niya dating manginginom, hindi naman nauuminom. Pero ang mindset niya, nagsisimba ka na dapat. Mhm. Ako ang ano ko lang dito, ang dagdag ko lang dito, Pastor. Nagtatanim lang, 'di ba? Yes. Kung sino man yung nagkakandak ng Bible study. Nagtatanim ka lang eh. Bayaan na natin si Lord ang magdidilig. 'Di ba? It will come a time na etong mga grupong ito eh hindi na natin responsibilidad. Si Lord na ang bahala sa kanila. Basta tuloy-tuloy lang tayong magtanim. And then si Lord na ang magdidilig. Parang yun ang ko lang, insight ko lang po dyan. Ay, opo, Ma'am Si, tama po. No? Kasi minsan nagiging burden na sa atin. Eh. Kailangan mabago to dahil sa akin. Hindi, si Lord po ang magbabago sa kanila. Yes, si Lord na yun. Yun po. Hindi po tayo, si Lord po. Si Lord na. Kailangan tiyagain talaga. Opo, tiyagain po talaga. in- Pero pag abang din naman po umaalis, nandiyan pa rin. Pasalamat nga. Oo. Iba nga po, umalis na eh. Yeah, in God's time matututo rin yung mga yan. I was Opo. once upon a time ganyan din ako. Sabi nga para daw akong isang isda na madulas. 'Di ba? Ganyan yung fishermen of men, 'di ba? Yung mangingisda patulad ni Peter. Pag nanguhuli ka ng isda, huhuliin mo sa kamay mo, madulas 'yan. Ibig sabihin yan ang hirap niyang turuan, ang hirap niyang Yes. pasunurin, 'di ba? Pero balang araw, in God's time, susunod at matututo rin yan. Yes po. Tiyaga lang yan. Tinatakbuhan Ganyan. namin dati yung mga nagpupunta sa bahay. Yeah. Natakbuhan namin. But you see, until dumating yung Panginoon na si Lord na ang nagdilig sa amin. Pero we're not really telling na yung grown-up Christian. Siyempre,
andyan pa rin, nagkakamali pa rin tayo. Yes Marami po. pang pagkakamali. And doon sa mga pagkakamali yun, mas natututo pa rin naman. Dahil sa Amen po. Amen. magkakamali. Opo. Eh, Opo. Lahat naman po tayo minsan naging matigas din po talaga ulo. Oo. Kahit ako po, pastor kid na, sobrang tigas po ng ulo ko dati. sama mo na si Moses. Oh. Di ba? Super tigas. Pinagtiyagaan lang po ako ng magulang ko po talaga. Kung hindi nila ako pinagtiyagaan, wala po ako dito ngayon. Oh, praise God. Di ba si Moses ganyan? Sabi, wag mong pukulin yung bato. Pinukol niya. Oh, nagalit ang Diyos sa kanya. Pinalo niya. Pinagalang po talaga. Ay, di ba? Maraming ganyan story sa Biblia na matigas ang ulo. Oo. Nangyari, pinarusahan yung iba pa nga. Namatay na lang eh. Di ba? Kaya, bubuti nga, mabait na nga ang Diyos ngayon. Hindi katulad nung araw. Isang mali mo, tsuge, patay ka na kaagad. Kakainin po ng lupa. Di ba? Nagiging ano na lang siya, lupa na lang. Yung hindi ka nagbigay ng ikapu mo, bigla ka na lang, Mamatay na. tutumba ka na lang ng ganyan. Di ba? Ganon kahigpit ang Diyos ng araw. Pero ngayon, binago niya. Kaya, Kaya, dapat tayo. binago na rin po tayo. Kaya lang tumigas ang ulo talaga. Siguro dapat ibalik ni Lord yung dati. Siguro. Hindi, napag-uusapan lang naman natin. Itong topic natin to, masela nito. Po, Pastor. Kung hindi natin siseryosohin yung tinatawag na Kristiyano. Pag sinabing, are you a Christian? Anong ibig sabihin ng Christian? Ibig sabihin, disciple of Christ or follower of Christ. Ano sinusunod mo? Yung kanyang ipinag-uutos. Hindi yung pupunta ka na ng church dahil obligasyon mong pumunta ng church, ganun lang. Pag labas mo, wala na. Ganun. Dapat pupunta na tayo ng church dahil gusto nating marinig ang salita ng Panginoon at Amen po. ipamuhay. Itanim sa utak, sa isip at sa puso, ginagawa. Amen. Susundin natin. Hindi yung, pumunta na ako doon, tapos na. Wala na. Pag uwi, nakalimutan na. I remember nung ako'y Katoliko, pasintabi sa mga Katoliko, ako'y ganito nung araw, hindi ko sinasabing kayo. O kung sino man na Katoliko nanonood dito. No? Di ba pag nagsisimba, punong-puno yung mga tao sa simbahan, hanggang labas na ng simbahan yon. Hindi mo na nakikita yung nandoon sa entablado o sa pulpito. Sapat na yung narinig mo yung sinasabi nung pare. Ang mga tao doon sa labas, ang ginagawa, kukwentuhan. Ninigarilyo. Diba? Fishball. Di ba kung utang na loob, sabi ko, ano ba ito? Pag sermon, lumalabas ang tao. Oo, di ba? So, anong saysay nung nagpunta ka ng simbahan tapos nandun kayo sa labas, nakita mo yung girlfriend mo ron, nagchichismisan kayo, yung kapitbahay mo, di ba? So, nasaan na yung pagiging sagrado? Kasi ang simba, Katoliko man o anumang church yan, ito ay tipan, yung salo-salo. No? Amen. Kasi nung unang panahon, ang Panginoon nasa gitna yan at ang mga tao nakikinig sa kanya, yung nasa bundok ng Olibo, di ba? Amen. 5,000 yung mga taong nandoon. Malayo ang naabot ng salita ng Panginoon pero wala pang mikropono nung araw. Ganon kapangyarihan ang salita ng Diyos. Anyways, lahat yun nakikinig. Sa panahon natin ngayon, bakit hindi na natin magawa yung ganon na salita na mismo ng Panginoon yung nagsasalita? Bakit hindi na natin pakinggan o sundin yung kanyang sinasabi? Diba? So, these are the changes na nangyayari sa buhay natin ngayon. Na ang bawat isa sa atin na siguro, minsan sabi ko, sana Lord, dumating ka na. O kaya, ibalik mo na lang yung dati mong parusa na kapag hindi ka sumunod, tapos ka na kagad. Diba? Tinan mo yung panahon ni Noah. Ni Noe, di ba? Bumahanon. Sodom and Gomorrah. Tigas ng ulo ng tao Kung ibabalik mo lang yung mga sitwasyon ng araw sa panahon ngayon, siguro maraming matututo. Yes po. Pero ang gusto ng Panginoon yung kusang loob tayong
lalapit sa Kanya. Hindi Yes yung po. remote control na pipilitin niya tayo na Amen. mahalin siya. Ayan. Amen. Okay, may mga question ba tayo dyan? Wala na. Okay. Ayan po. Thank you, So, Pastor. importante po talaga, Papsi, yung pagiging ano po tayo, Christian by relationship, not Amen. Christian by religion. Ayan. Marami po kasing Christian by religion na lang. Wala na pong Christian by relationship. Yan, totoo yan. Yung Kristiyano sa Napaka-importante po. nguso, hindi sa puso. Mhm. Yun, Yeah. sabi nga nila. Ano po. Mahirap magmalinis-linisan, ano? Amen. Yes. Tayo man, convicted din tayo dyan na hindi Yes tayo po. perfectong tao na nagkakamali tayo. Nandito yes, of tayo sa course. entablado o nandito tayo sa social media para, uy, si Popsi, Momsi, ang galing magsalita. Pero, ay, nako, hindi po. Kami po ay makasalanan din kami. Nagkakamali Amen. din Lahat kami. po tayo. Hindi- Kaya po wala tayong karapatang manghusga talaga. Mhm. Pero obligasyon natin paalalahanan natin ang bawat isa. Amen. Magsindihan tayo ng kandila sa bawat isa. Parang gano'n magkaroon ng liwanag. Sharpens tayo. Ah. Papsi, sharpens iron, sharpens talaga tayo. Amen tayo dyan. Okay. Alright. May prayer request tayo. Nag-pray na si Pastor. Nag-pray na? Mhm. Oh, sige. So, pagpe-pray na lang natin sila. Okay. Sige. Thank you, Pastor, and God God bless bless your po. trip. Merry Christmas sa inyo. Ingat-ingat po. Merry Christmas sa po. Mahal ko po kayong lahat. Amen. Wala po mag-aabang sa akin. Wala na. Kita na lang tayo sa Bacolod. Okay, maraming Ingat ka salamat. doon, Pastor. Ha? Bacolod, yung mga salita nila doon. Galit na pero malambing pa rin ang boses. Yun ba yun? Yes, Ilonggo yun. Bacolod, parang Ilonggo na rin ang Iloilo. salita na. Yun. Ilonggo. Sige. Sige, God bless Pastor. po. Ingat kayo. Have a safe flight. Ay po. Sige Yes po. po. Bye-bye. Thank you. Pastor Michael, maraming salamat. Abandon of first love. Nabandon na ba natin? Medyo nanlalamig lang siguro o nanlalamig na. Ganun. Kailangan gisingin uli para uminit yung pag-ibig na yan sa ating Panginoon. Bawat isa sa atin ay hindi siguro, dapat na tayo ay magising sa katotohanan. Malapit na ang pagdating ng Panginoon. Ha? Yung mga nangyayari sa paligid natin ngayon. Naniniwala ba kayo ang maaring dumating ang Panginoon ng Pasko? Birthday niya, di ba? Minsan naiisip ko yun. Pinanganak ang Panginoon ng, sabi nila, December 25. Yung tradisyon yun. Baka maaaring dumating ang Panginoon ng December 25. Yung pagsilang niya na sineselebrate natin, yun din ang pagbalik niya. Maaari. Ano lang yun? Ano ko lang yun, ha? Parang naiisip ko lang. Pero sabi nga niya, He will come like a thief in the middle of the night. Na natutulog tayo para daw siya isang magnanakaw na darating sa kahimbingan ng ating tulog at tayo ay kanyang huhusgahan. Kaya kung ready tayo sa oras na yon, yan ang tanong natin sa ating bawat sarili. Maraming salamat po sa inyong lahat, and sana po ay natutunan natin na marami tayong napulot na mensahe Yes. from Pastor Michael. Tomorrow, Friday. Friday, Saturday na sa kanila. Wala Wala po tayong tayo. iRadio. Yes. Yes. And reminder again, yung tatlong Maria, ano pangalan nun? Lala, Maria Rachel at Maria Rejoice. May meeting tayo next week, Monday dito, December 15. Ayan, no? After ng iRadio, may meeting tayo. And of course, yung mga gusto pang magpadala, humabol kayo hanggang December 15 na lang po ang last submission ng 15 dyan. 15 dyan. Dyan, Tama. doon. 15 dyan. December 15 sa inyo, sa Philippines. Bali 14 naman dito. Last Ayan. submission po ng inyong Christmas caroling entry. Mhm. At yung mga pictures, kung may mga pictures kayo na gusto nyo i-share, Kung sino lang yung may gusto. kung gusto nyo lang. Hindi naman contest ito eh. Katuwaan lang. Tignan lang natin. Oo. Okay po. Okay. Ayan. Time to go. Basta ang kung hindi ko ma-receive ng 14 dito,
at ipapadala nyo ng 15 dito, dapat 15 dyan. Ayan. Hindi 14 dito, 15 dyan mismo sa Pilipinas. Ayan. Alright. Para para yun ang napag-usapan. Alright, see you again Okay, thank next you. week na po tayo. Bali, Kita-kita na lang tayo. next week na, Tuesday, uli dyan sa inyo. Tuesday dyan. Bukas kasi may funeral service si... Oo, yung Ma'am, ililibing si- na yung, hindi ako, yung kapatid ko. Oo, ililibing na. So, mag-asawa silang sabay. So, hindi maganda. nauna yung bayaw mo. Oo, Then then sumunod after yung 2 sister. weeks. After 2 weeks. Yeah, pero hindi pa nalilibing. Kasi ang tagal dito bago makakuha ng slot ba para sa paglilibing. Di katulad sa Manila. No? Ayo, ililibing agad. Dito syempre meron din mga nakaano Yeah. kumbaga saan naka-schedule. Ayun. Ingat-ingat po kayo Okay, na. mag-ingat po kayo lahat. We'll see you. Laban sa dengue. Yan, nako. Yung mga paligid natin, linisin natin. At kung pwede, maglagay tayo ng kulambo or anything na maproteksyonan yung ating mga mahal sa buhay. Mahirap po ang magkasakit, magastos, at nakakatakot pati. Ingat po. Hanggang next week po. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Good night and Merry Christmas po sa inyong lahat. See you next week. Love See you you. guys. Bye. Bye-bye. Si Jesus sa sinilang, liwanag sa dilim, pag-ibig na wagas, ngayon na dumating. Pag-asa ng mundo, handog ng may kapal, sa sanggol na hari, buhay ay banal, bawat puso'y sumasamba. Kaligtasan ay nadama, Pasko ay narito, magpupuri tayo, kay Jesus ang awit ng tagumpay. Pasko ay narito, magagalak ako, kalayaan, kalakasan ay tunay. Oh Jesus, Jesus Emmanuel, ngayon ay dumating, Diyos na namuhay sa ating piling. Sa presensya niya, ligaya'y buo, si Jesus ang dahilan, may saya ang puso.
naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Maayong panalangin sa adlaw na tanan. Sa ngalan ng iRadio, ako po si Tina na nag-aalagad sa Katungawang Pilipino. Salamat po!